So kaka-out ko lang ngayon guys. Then yung bago namin na inirecommend ko, naiwan doon. It's a long story na gusto ko sanang may share sa inyo. Medyo busy lang kasi nagkaloko-loko lalo yung schedule namin dito. Simula nung nagdagdag kami ng tao. Instead na medyo magkaroon ng pahinga, lalo kaming nawala ng pahinga. Hindi ko alam kung paano ko umpisang i-share sa inyo. But talagang sablay na. Kasi yung mali ay nasasang-ayunan pa instead na mabago yung sistema dito. So, sa dami ng nagme-message, nagko-comment sa akin na sir, ako na lang, kaya ko, yung trabahong yan. Sir, sanay ako sa hirap. Sir, mawala na ako ng status. Sir, anytime pwede akong pumunta dyan. So, sa dami ng talagang decided pumunta dito. Can you imagine? Itong pinasok natin, talagang decided na, talagang matagal nang nag-aantay. And then kung kailan nakapasok dito, biglang alam niyo yung na-realize niya. Kumbaga ika nga reality versus expectation. Oh Brad! Brad! Decided na si aalis na, hindi niya kaya. Yung trabaho kaya niya, pero yung sistema hindi niya kaya. Nag-uusap na kami dun. Ang lumalabas, dahil ako nga nagsalita para sa kanya, sabi nga ni Mokong, parang sinusulsulan ko pa. Oo. Natural, ipaglalaban ko yan, ako nag-recommend dyan Natural, magsasalita ako para sa kasi ayoko nang nakakakita ng inaabuso inaabuso mo yung tao Umiyak nga daw siya sa harap ni Mokong. Sabi ko, bakit ka umiyak? Pinapakita mo lang lalo na kayang-kaya kanyang paikutin. Sabi niya, kuya, maraming salamat kahit papano, na-meet kita. At least na-experience ko to, na wala yung Sabi ko, wag mong sayangin yung open work permit mo. Kasi open work permit ka Sabi ko, maraming opportunities dyan, masipag ka lang maghanap. Dahil open work permit ka. Make sure lang na pag aalis ka dito, yung open work permit mo, magagamit mo doon sa may pathway to PR. O now, na dito ka na-realize mo na yung sistema namin dito. Na kami mga Pilipino, okay kami dito. Kaya lang nahaluan kami ng ibang lahi na yun pa yung pinagkatiwalaan ni Amo na gagawa ng schedule, which is ang ginagawa, puro pabor sa kanila. Na kapag sinita mo naman, ikaw magmumukhang reklamador. Diba? So ngayon, yung schedule niya, 3 shift lagi, araw-araw, sabi niya hindi niya kinakaya, ay nag-message sa akin kanina, Brad. Kagigising ko lang 1:20, sabi niya sa akin, kuya, di ako makakapasok. O di sabi ko, hindi mo ba talaga kaya o di ko mayangat yung kamay ko? Sinabi ko kay Mokong, sabi ko, hindi daw makakapasok yung isa. Ang sagot ni Mokong, hindi, kailangan niyo pumasok. Papuntahin mo dito. Sabi niya, tawagan mo, bakit sa'yo nagsasabi? Sabi sa akin ganun. Sabi ko, pinasasabi niya Hindi, nakakapag-English naman yun, sagot sa akin ni Mokong. O ngayon, pinapapasok niya. Ay kung tutuusin kahit nga simpleng lagnat lang, pag hindi ka makakapasok, hindi ka pwedeng first time pumasok, di ba? Ay pinapapasok niya. Ngayon, sinabi ni Rex, sabi niya, you cannot force me to work. Sabi niya ganon. Sabi niya, hindi kita pinapersa. Hindi pinapasok mo nga ako ang problema kasi si Amo, pag kinausap mo, ito din ang pinapaboran. Talagang nag-usap na kami ni Johan, sabi namin, titiis-tiis lang, nasa dulo na tayo Pero si Rex, decided na talaga, gusto niyang umalis. Sabi niya, kuya, antayin ko lang yung sahod, aalis na ako. Oo. Di balik sa Ngayon, nilalambing-lambing ni Mokong, ayun, nagpaiwan dun Kinakausap niya Siguro tinatanong niya kung kaya mo bang mag-stay dito? Gaano na lang kita? Bigyan kita mag-aanggan trabaho, ganan-ganan. Para yung tao niya, hayahay. Yung mga kakalahi niya. Kung talagang gusto niyang kunin yung kalahi niya, edi kunin niya. Tapos yung gawin niya, singit-singitan niya yung tao doon ng isang shift. Para kahit papano man lang, may pahinga yung tao. Hindi The whole week, 3 shift. Sabi ka ni Amo, pagod na kayo, kuha tayong tao. Kasi hindi ko naman babawas naman sa sahod niyo. Ang ginagawa niya, kumukuha nga ng tao, nagdadagdag ng ay ang problema, Brad, kasi dito sa ating to, pag oras na ng meeting, yung mga reklamo nila ayaw nilang sabihin. Tapos ako na naman ako magsasalita sa harap ni Amo, ako mukhang reklamador. Pagod na akong parang magpapakabayanin, ako na naman magsasalita. Re-reklamo, pagod, walang tulog, walang maayos sa kain, dire-diretso yung trabaho, putol-putol ang tulog. Tapos, pag nasa meeting na, tahimik na. Hindi na magsasalita.
Eh, kung ako pwedeng mag-apply ng vulnerable open work permit, ay talagang irereklamo ko na to eh. Ang problema nga, na-approve na yung open work permit ko, nag-aantay na lang ako sa PR. Kaya sabi ko, yun ang hindi naintindihan ng iba. Sabi ko, nag-aagawan kayo ng trabaho dito, hindi nyo lang alam pag nadyan na kayo. Kung gaano kaloko yung mga kasama natin na ibang lahi. So, nagkakwentuhan lang kami na Herbert. Actually, lahat dito ng mga kasama kong Pilipino, may bigat na dinadala. Pero sabi ko nga sa inyo, may kanya-kanya kaming dahilan kung bakit kami nag-i-stay. And kami ni Johans, kaya kami nag-i-stay dahil nasa dulo na kami ng aming application. Ang bagal lang talaga, natagalan yung application namin. Kumbaga, okay na eh. Kumbaga, all set na. Nasa dulo na kami, nag-aantay na lang kami. Ako naman, pwede na ako magtrabaho sa iba. Kaya nga lang gusto ko talaga, yung talagang may decision na, yung ating permanent residence application. Kaya lang, ito nga ang pinasok natin. Ayan na, naglalakad na siya. Ayun kita ko na. Mamaya, kakausapin ko. Ano na pag-usapan? Last day ko lang ngayon. Last day mo na ngayon. Hindi ka na papasok. Sa card din. Sige. Sabi ko nga sa'yo eh. At least naranasan mo. Nagpaalam ka na. Oo, sabi niya kasi na okay naman to sana ako. Ano daw nangyari sa akin, bigla daw ako nagbago. Sabi nila. Sabi ko naman, hindi naman ako nagbago. Kasi bago lahat sa akin itong lahat, itong trabaho ko. So sabi ko naman na naninibago ako. Pero sabi naman niya, yun na talaga ang sabi ng boss. Sabi niya, ng boss. Pero, Sabi ng boss. So, tinanong ko nga si Naalang kung nakita na yung schedule eh. Hindi pa nga daw nila nakikita eh. sabi niya, sabi ko naman, pero ang ano ko lang naman po, hindi naman po ako nagko-complain sa boss sa works. Alam mo, sa mga kasama mong Pilipino dito, wala kaming problema sa'yo, naintindihan ka namin. Sabi nga namin, dapat hindi ka pa muna tinitriship, dapat two-ship ka lang muna, sundot-sundot ka lang muna. Ang problema sa kanila, binigla ka nila. Binigla ka nila na triship, walang tulog na maayos, walang kain na maayos, walang pahinga na maayos. And then ang gagawin pa nila sa'yo, hahapitin ka nila nung kalalagay ng nagugulan ng utak mo. May tutulak ang baka, tapos maglalagay ka, di ba? Natural, maninibago yung braso mo, yung ganito mo. Kaya sabi ko sa kanya kanina na yung pagsabi ko sa iyo na hindi ko pinapadaan kay Kuya Ferds yung about sa yung about sa pagsabi sa Hindi, okay lang yun. Kasi Sabi niya- ganun talagang ugali ko, Rex. Kahit pa ibang tao, gusto kong matulungan kasi naintindihan kita. Hindi mo alam nangyayari ditong sistema eh. pero di ba? talaga worst talaga siya kasi parang iba siya. Parang nangyayari, parang superiority ang mga Mexican na papatayin ka nila hanggang kunyari, hanggang sumuko ka. Kaya sabi sa akin ni wag daw ako magsabi sa iyo. Oo lang ako. Check pagsasabi ako sa iyo kasi pamilya na rin po rin ko Di- sa iba. Parang tsaka sabi niya sa akin may kapalit na daw ako. Sabi ko naman, marami ka pang opportunity. Nakikita ko sa iyo, magaling kang mag-English. No, sabi ko, hindi about sa English to. Sabi ko, you know what, alam mo kung ikip mo lang yung mga taong nagtatrabaho ng maayos ganito. Hindi kasi sinabi. Just parang halatang naka-on yung camera niya. So, hindi ako masyadong kasi halata parang nakaganon yung phone niya. So, titingnan niya kung paano ako mag-react. Pero wala naman sa sabi ko lang na, oh, that's okay kung yun ang sinabi. Hindi. Ang sabi pinapaintindi niya sa akin, ang sabi daw ng boss, kung hindi na mag-work sa akin yung 3 shift, at hindi daw mag-work kay bakla yung 2 shift, umalis na lang daw ako. Sabi Alam mo, ilang beses na namin nahuli yan. Laging sasabihin niya, sabi ng boss. kung makausap si Pero kapag nakausap na namin si boss, takot din siya. Hindi pala yun ang sinabi pero niya. sabi niya kasi, halata kasi sabi niya kanina, basta wag mo to sabihin kay Ferdinand. I mean, una bawal na talaga yun. Yung, alam mo, 4 hours na to, 4. Bawal talaga yun yung ganong klase ng schedule. Yung ang magkakasunod na pasok na 4 hours, then uwi na 4 hours, 4 hours, then uwi na 4 hours. Walang pahinga na maayos yun. Walang maipahinga tapos parang, alam mo yung minsan magigising ka na lang ng mas maaga pa sa inalarm mo kasi iniisip mo. Gusto mo kausapin siya mo? Gusto mo kausapin natin para makapagpalong ka ng ayos kung sinabihan ka pala ng last day mo na eh. Oo. Sige, kausapin natin. naman. Total, hindi boss, magpapaalam lang to kasi last day na Hindi doon. naman ako bastos din Oo. na ang akin lang na gusto ko talaga mag-work dito. Alam mo kuya, inantay ko talaga to na magkaroon ng opening dito. Kasi supposedly dito talaga ako noon, diba? Pero wala, sila na rin naman, si boss din naman nag-give up pero Sige, tatawagan ko si boss, gusto mo? tanongin mo. Tanungin ko na dyan, tapos kausapin natin. Para magpaalam ka lang, nasabihin mo last day, thank you for this opportunity, ganun lang. Tapos tinanong ko din yung about sa salary. Sabi ko, paano po yung salary ko? Walang alam yan dyan, Diyos ko. Sabi, Kaya nga tatanungin natin si Amo, kasi baka mamaya hindi mo makuha yung salary mo. hindi, ang sabi naman niya bukas daw. Tapos sabi ko, kailangan ko na ba umalis ngayon?
Hindi, pwede kang mag-stay dito. Wala magagawa yung mga yan. Sabi ko na, sabi niya sa akin na, Hindi, pwede kang mag-stay dito. kasi yung mga gamit ko pa, sabi ko, Hindi, kahit Saka mag-stay ka dito hanggat maayos lahat ng ano. magbubuk pa kasi ako ng flight. Hindi, huwag stay ka dito. Huwag mong problemahin yung accommodation mo. Hindi ka naman dito. Wala ka na dito trabaho. Umalis ka na dyan. Hindi ganun dito. Yung mga umalis dito, Para makapag, tayo ko interview ba? wala nang trabaho dito ay na dito pa rin sila, nag-stay pa rin sila dito. Kahit yung mga kalahi nilang umalis dito na hindi nila kasundo, Sabi niya kasi sa akin, darating na daw mamayang gabi, may kapalit na daw. kung darating na daw mamayang gabi, may tinawagan na yon. Oh. May tinawagan na yun na kapalit. Sasabihan ko pala sa Herbert kasi umaasa sa Herbert yung kapatid niya. Sabi niya sa akin, may kapalit na daw ako mamayang gabi. Sabi niya, sabi ko naman, Di ba? Nagpaplano ka pala, may kapalit na kasi nga gusto niya talaga kalahi niya ang ipapasok. Yun yung madalas ko sinasabi. Sisingitan tayo ng yan, ng mga yan, dahil gusto nila, puro kalahi nila para kontrolado nila ang nangyayari dito. So ganong sistema ang talagang hindi maganda nangyayari dito. Kaya nga yun yung madalas ko sinasabi. actually, nakikita ko may maganda to kasi family business. Pero Maganda to, maganda Itong si Bakla kasi, parang siya yung nagpapagulo ng Nagpapagulo siya lang. Sabi nga ng mga kasama natin dito, ito lang ang mawala, itong isang to. Ang problema din kasi kay Amo, yan ang pinapanigan. Yung sistema kasi talaga dito, ang matagal naming pinoproblema na kapag sasabihin mo naman sa vlog, sasabihin sa'yo, reklamador ka. Sasabihin sa'yo, ba't hindi mo kausapin yung boss? Sabi, sa tingin mo ba, hindi ko kinausap yung boss? Ako lagi yung tagapagsalita dito. Dadaing lahat ng mga kasama ko, magrereklamo, pagod, walang pahinga, hindi maayos na pagtrato, pangit na sistema. Yun, during meeting, ako lahat magsasalita. So lumalabas, parang ako yung reklamador. And then lahat is tahimik na. Wala na magsasalita. So parang sabi ko, hindi na tama to. Parang ako yung bayani. Kagaya nga ngayon, sabi nga sa'yo ni Mokong, di ba? Hindi kailangan ako yung magsasalita para sa'yo kasi nakakapag-English ka. So parang lumalabas, sinusulsulan kita. Pero kasi ganun talaga yung personality ko eh. Ayoko nakakita ng inaabuso na kasama ko. Kasi even sa Taiwan, may mga kasama akong bago gagawin bubuli-buliin. Ayoko sa bully. Ayoko doon sa mga kagaya ng ginagawa niya na kagaya niyan. Sabi mo, hindi ka makakapasok. Hindi sasabihin niya, hindi, pumasok ka. Ay, hindi nga makakapasok yung tao. Masakit nga, hindi nga maangat yung sasabihan niya ako ng na wag ikaw siyang kakausapin ko. Tapos sasabihin niya, hindi ka daw niya pinipilit pumasok. Pinilit ka kanyang pumasok di ba? Ayoko sa lahat ng ganun. Kaya talaga kaya nga sabi ko, kung lumabas lang yung PR ko, anytime lalayasan ko to. Wala pa eh. Ang tagal kasi yung process ng amin. Natagalan talaga. Although pwede naman ako umalis ngayon, anytime. Kaya lang sabi ko, antayin ko na to. Tiis-tiis na lang. kasi malapit ka na. Malapit na. Gusto ko talaga lumabas na yung papel. Okay na. Yung all settled. All settled na talaga. Pwede ako umalis dito. May 2 years working permit ako. Kalalabas na ngayong April. So, sariwang-sariwa pa. 23 months pa. Kaya lang, alam mo yung ayoko ng tsaka si Amo, okay naman eh. Okay kami ni Amo. Kita mo naman, di ba? Okay kami. Kaya nga lang, pag sinabihan ko na nga siya, may problema dito sa pagpapatakbo nitong pinagkatiwalaan mong gumawa ng schedule. Doon na siya parang sasabihin sa akin, hayaan mo na, wag mo nang problemahin yan. Magtrabaho na lang kayo. Yun ang problema. Kagaya nung dating nag-meeting kami, nasabi ko nga sa'yo, lahat may problema sa kanya. Sa schedule, puro pabor sa kanila. Ngayon, nung nag-meeting na kami, akala ko, papanigang kami. Ang sagot niya, kung may problema kayo sa kanya, you can leave. Nagulat ako, nagulat din lahat. Siyempre, sinong aalis ng mga panahong yon na kami ay temporary? Siyempre sabi namin, hindi, stay lang tayo dito. Pag nakuha na natin yung kailangan natin, layasan na natin to. Kasi hindi na tama to eh. Di ba? Hindi na tama to eh. Alam mo yung parang between him and us, pinili siya. Sabi ko, mali. Mali to kako. Kaya kasi sa nagtatanong, bakit yun ang pinili? Kasi may experience daw siya, 20 years of experience sa dairy farm. Marami siyang nabibreed na baka. Unlike us na kami ay mga walang experience dito pero nakapasok kami dito. So, parang ang tiwala niya na doon when it comes to cow. 'Di ba? Kami naman anong alam namin, aminado naman ako sa sarili ko. Hindi naman yan ang linya ko eh. Ang linya ko iba. Hindi ko expertise yan. Kaya pinasok ko yan kasi kailangan kong kumita, kailangan ko ng pangbayad ng bills at kailangan ko na status. And kailangan ko din na maka-apply ng PR, may pathway to PR to. Pero sabi ko nga, hindi ako mag-i-stay dito kung alam kong may opportunity na nag-aantay na mas maganda, mas mataas. 'Di ba?
Kaya I will make a deal if ever na lumabas yung ano ko, kung mag-stay ako dito, hindi. Hindi ako mag-stay diyan dahil hindi ko gusto yung amo. Okay si amo. Okay Ito man naman, di ba? Kaya nga lang, masaklap nito, nagtiwala siya dun sa tao na yung tao, inaabuso yung power niya. Di ba? Kaya kami dito talaga, sabi ko nga sa'yo, ang nag-i-stay dito yung walang option. Ngayon, kung may option ka na, kung may choice ka na, pwede ka na lumipat. Yun nga yung ano. Di ba? If you are temporary, sabihan ka ng, if you're not happy, you can leave. Mapapaisip ka. Diba? Parang ano lang yan eh. Motorsiklo, nasa right of way ka, sasalubungin ka ng truck. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, nasa right of way ako. Babanggain ka, mamamatay ka eh. O, diba? Ikaw na lang iiwas sa ngayon. Ngayon, pag nasa tamang panahon, lahat, nangyayari yung talagang Ma-disappoint lang din syempre ako sa sarili ko na hindi ko nagawa. Hindi. Wala kang dapat ika-disappoint sa sarili mo. Sabi ko nga sa'yo, una pa lang sinabi ko na sa'yo, na hindi ako sasama ang loob sa'yo dahil nirecommend kita dito, pinapunta kita dito. Pero minsan po yan, hindi ko na kaya, pero inisip ko din na 1,000 na ba? Alam mo bakit natin 900? Parang ganun, iisipin mo, di ba, kung everyday na ganun. Actually, pag nakuha mo na kasi yung speed, magpapalit na kayo, makakapahingi kami. Makakapahinga kami. Ang problema, hindi mo pa makuha ng mabilis eh. Pag nakuha mo ng mabilis yun, pahinga ka, ikaw naman ang pupunas. Oo. Actually, nung mga nakaraang week, pagod ako eh. Pero unawa ko yung kasi inaalalayan kita. Nagpupunas na ako, naglalagay pa ako. Pero sabi ko, hindi. Wala pa naman isang buwan to eh. Diba? Kung mga 2-3 buwan na to at parang mali na. Kasi parang ako lang gumagawa ng trabaho niya, diba? Pero naintindihan ka namin kasi bago ka. At saka hindi mo linya to. Parang ika nga ay nag-change career ka ng biglaan. Okay lang yon. No hard feelings dito. Kaming mga Pinoy dito, wala kaming sama ng loob sa'yo. Aalis ka or bakit ganan. Tsaka ata mo, talagang may hidden agenda siya na ngayon ka palang nagsabing hindi ka na tutuloy, may kapalit ka na kagad. 'Di ba? So may backup plan na talaga sila. Yun yung sinasabi ko dito sa mga nanonood sa akin nga, sabi ko, pumunta na kayo dito kung hindi maunahan kayo. Hindi pa pwedeng bukas, hindi pa pwedeng makalawa. Kasi may itong mga to, talaga, may may mga masamang plano to, na parang gusto nila, sila yung majority ng nadito. Ay ngayon, mas marami na tayo ngayon dito. Tsaka itong mga to, hindi makaporma sa akin itong mga to. Di ba sabi mo, sinisimangutang ka dito sa bahay? Hindi makaporma sa akin yung mga yan, kasi sa akin nalapit ng tulong yun eh. Yung mga problema nila sa filing nila, tsaka yung mga may babayaran sila, may babayaran nga sa taxi na 8,000, ako nag-ayos eh. Oo. Kaya nga, hindi makaporma sa akin yung mga yan. Yan ang problema sa tao kapag may kailangan sa'yo, mabait. Ay sa'yo, bago ka, walang kailangan sa'yo, kaya sinisimangutang ka nila dyan sa bahay. Ngayon pa lang sila nag-uusap, may kapalit na kagad. O, ganun kabilis. Diba? Wala pang kaalam-alam na na may papalit pero may pumalit na kagad. So, now you know guys, yung sitwasyon namin dito. Actually, marami pa akong hindi sinasabi eh. Kasi yung mga tao na hindi nakakaalam ng tunay na sitwasyon namin dito, napaka-judgmental. Akala mareklamador ka lang. Ako po yung tipo ng tao na hanggat kaya ko magpasensya, magtitiis po ako. Pero hindi po ako yung tipo ng tao na kinukonsinti yung mga bagay na kagaya niyan. Yung ayaw ko sa lahat talaga ng mga bully at saka yung mga nangaabuso ng mga bago. Dahil even sa Taiwan po, may mga kagaya nung naging kaibigan ko na how do you call it? A tomboy. Kaya may friend ako dyan na tomboy. Nung dumating doon, lagi siyang binubuli. Lagi siyang, alam mo yung ayoko ng ganon, ayoko ng binubuli porket bago, ayoko ng ganon. Hindi po kasi talaga, tama yung nangyayari sistema. And kung tatanungin nyo ako, na madalas ko sinasabi sa inyo, di po ba, ako pa yung number 1 na nagsasabi sa inyo, pag inaabuso kayo, umalis kayo. Pero yung sitwasyon po kasi namin is iba. Nasa dulo na po kami. Kumbaga, antay-antay na lang, konti na lang. Kung hindi ba talaga tumagal tong application namin, baka matagal na rin kami nakaalis. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung ibang tao na hindi suot yung sapatos na suot namin, hindi kami maunawaan. Can you imagine, ito, masipag, matyaga, tsaka hindi naman to first time OFW eh. Galing na din to ng Taiwan. Ilang taon na to sa Taiwan. Nakapagtrabaho na nga dito eh. And then yun nga lang talaga, sinubukan niya. Pero kita nyo nangyari. Kaya doon sa mga nagsasabi, na ako na lang, may hina pala yung mga kinukuha mo, Sir Perds, ako na lang. Hindi nyo lang po talaga kasi alam yung tunay na sitwasyon. Yung trabaho kaya, yung mga kasama, wala namang problema sa Pilipino, kaya nga lang, yung sistema, lalo pat ang gumagawa ng schedule namin, ibang lahi, na ang gusto, pabor sa mga kalahi niya.
So abangan nyo guys sa mga susunod pa naming revelation dahil ang gusto ni Tony Rex, ano niyo yung makapag-interview kami, makapag-set kami ng interview para ma-explain niya yung mga pinagdaanan niya dito. So hindi nyo naman siya i-judge na mahina siya. Kasi sa totoo lang ako, wala akong masasabi kay Rex. Kaya niya yung trabaho, okay siya. Ang problema nga, yung sistema. Yun yung madalas ko sinasabi sa inyo, doon sa mga nagtatanong na sabi, sir ako na lang, sabi ko sa inyo. Hindi po kasi ganun kadaling sabihin na ako na lang. Lalo pa na lalo pat hindi nyo pat na experience. Ika nga reality versus expectation. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa buhay namin dito sa Canada. Abangan nyo yung mga susunod namin vlog. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.